Welcome po guys dito sa aking channel. So ngayong araw magluluto tayo ng steak na maraming onion. So itong nagcha-chop na ako ng maraming bawang. Gagamit ako ng maraming bawang para talagang malasa ang steak na lulutuin natin. Kung meron kayong processor, mas madali po yun. Maaari din naman kayong gumamit nito, yung katulad ng ginagawa ko, kutsilyo lang. Basta pagdikdik nyo ng bawang, tapos chop-chopin nyo lang. Tapos gagamit din ako ng marami ring sibuyas. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na pula o kaya puti. Itong gamit ko is parang puti na dilaw siya. Siyempre alam naman natin na tayo mga Pinoy mahilig sa sibuyas. So dinamihan ko siya ng todo-todong sibuyas. So ito na yung mga sangkap na ating gagamitin. Meron akong bawang. Yan ang bawang na chinap-chop, marami siya. At sibuyas, marami din siya, maganda sa ating katawan yan. At meron akong isang lemon. Kung wala kayo nito, kalamansi. At ito naman yung rib eye steak na gagamitin ko. Maganda pong parte yan, malambot siya pagka pinrito nyo o kaya pinan-fry. Gagamit din tayo ng sweet chili sauce at saka toyo, soy sauce. Hindi mawawala sa ating Pilipino yan. So ito na yung kawali ko, pinapainit ko na. At maya maya i-prito na natin ang ating steak. So ito yung steak natin, timplahan lang natin siya, i-marinate natin siya ng asin, paminta, at saka yung garlic powder ang gagamitin ko. I-season lang natin siya ng both side, tapos i-rest natin siya ng mga 15 o kaya mga 30 minutes saka natin siya lutuin para tumalab talaga yung lasa na pinangtimpla natin. So babalik ta rin ko rin siya para yung kabila naman timplahan din natin ng ganun din na panimpla, asin paminta. So yan lang ang gagamitin yung panimpla, asin paminta, tapos garlic powder. Kung ayaw nyo naman ng garlic powder, pwede rin. At pwede rin ito na i-marinate nyo overnight, mas maganda yon. Tapos kinaumagahan saka nyo lulutuin. So ito na yung kawali, pinapainit ko na. Pwede kayong gumamit ng kawali o kaya yung cast iron, maganda-gandang gamitin yon. So ang gagamitin ko lang ngayon ay kawali. Pero itong stick na ito, pwede rin kayong gumamit ng charcoal o kaya yung ihawin nyo. So naglagay na ako ng mantika. So painitin lang natin ng gusto yung mantika. Ang problema kasi pagka mag-iihaw kayo, syempre mausok sa loob ng bahay. Pero kung meron naman kayong outside, pwede kayong mag-ihaw doon. Pwede nyo rin po itong gawin na inihaw na steak, mas masarap yon. So ito yung rib eye na gagamitin natin na na-marinate ko na ng mga 30 minutes. Ayan ang itsura niya, may taba, tas may laman at malambot yan. Ipapan-fry natin yan sa malakas na apoy. At nasa sa inyo na rin po yan kung lulutuin nyo. Syempre sa mga ibang lahi, gusto nila yung may temperature, pero tayong Pilipino laging well done yung luto talaga. So itong gagawin ko is well done ang gagawin ko, pero pwede nyo pong gawin yung kung ano po yung prepared nyo na temperature, mas maganda po yun. Ang rekomendasyon ko is medium, maganda po yan. So ito na yung ating rib eye, talagang tumitila-tilamsik na, naluluto na siya. Itong recipe na ito mga kapudis, napakadali na itong gawin sa inyong mga bahay. Lalo na ngayon, pwede kayong bumili lang sa labas, tapos lutuin nyo sa inyong mga bahay. Basta piliin nyo yung ganitong parte, yung malambot siya. Pwede rin kayong maraming, kung hindi nyo alam yung ibang parte sa mga grocery o kaya sa mga nagbo-butcher, alam nila yan. Yan yung may mga rib eye steak, New York steak, Yun yung mga, may mga tenderloin, yung pinakamalambot.
Marami kayo makikita niyan sa mga, lalo na sa mga meat shop. Yan, marami kayo makikitang klase ng hiwa ng mga baka. So itanong nyo lang kung ano yung gusto nyong style na hiwa ng baka. Halimbawa tenderloin, bibigyan nila kayo niyan. Marami sila niyan, may talagang marunong sila sa pagkat ng mga meat. So habang niluluto natin ito, mga ilang minuto, mamaya is babalik ta rin natin yan. Talagang nagsisisling siya. Katulad nga yung sinabi ko, pwede nyong gawin ito sa ihawan o kaya yung parang flat top grill, pwede yan. Ito na ang kulay niya. Yun. Brown talaga siya. Tumitila-tilamsik pa. Lutuin naman natin yung kabilang side. So ito na yung itsura niya, malapit na siyang maluto. Lumabas na yung mga natural na mantika niya. So hahanguin ko siya at mamaya saka natin yan muli ibabalik sa kawali. Pero kung gusto niyo po yung onion na pinag-isahan, pwede niyo lang ipatong sa ibabaw na parang sauce, pwede rin po yan. So doon pa rin sa sarili niyang mantika at saka kawali, ibagsak lang natin, ay iigisa pala ang ating bawang. Lutuin lang natin ang gusto yung bawang hanggang sa ay malapit ng mag brown. So syempre masarap ang bawang, mas marami, mas masarap at malasa. So halu-haluin lang natin siya at pagkatapos nyan ilagay na natin si sibo. Ayan na si sibuyas. Ang sarap niyan, yung maraming sibuyas. Siyempre yung sibuyas meron siyang sariling sweetness. Ayun, halu-haluin lang natin. Lutuin natin siya sa medium na apoy. At maya is takpan natin yan para talagang lumambot siya at maluto ng gusto ng mga ilang minuto. Halu-haluin natin. Gumamit tayo ng spatula para hindi masira ang ating kawali. Tapos takpan natin siya ng mga ilang minuto at babalikan natin siya maya. So ito na, makalipas ng mga ilang minuto ang ating sibuyas. Almost maluto na siya. Halo-haloin lang natin siya. I-shuffle lang natin siya. At pagkatapos niyan, ilagay na natin ang ating mga pampalasa. Ayan na si Yoto. Lagayan na natin ng toyo o soy sauce. Tapos isunod na rin natin ang ating sweet chili sauce. Medyo maanghang-anghang siya at manamis-namis. Yan ang lasa na ating hinahanap sa pagkain na ito. Ang sarap ng recipe na ito sa kanin, lalo na yung mainit na kanin. So ito na yung ating lemon, pigaan natin siya, yung isang buong lemon. Oo, mabalik tayo, masarap ito sa mainit na kanin. Siyempre mga ibang lahi, kumakain sila yung potato, ang gusto nila yung mashed potato, pero tayo mainit na kanin, mahilig tayo sa kanin, laging may kanin, umaga, tanghali, gabi. Yan ang Pilipino. So takpan lang natin siya at lutuin natin ng mga ilang minuto at babalikan din natin siya ng mga ilang saglit. Ito na ang itsura niya. So lumabas na yung mga toyo. Halu-haluin lang natin ang ating mga sangkap at maya is lalagyan natin ng steak. So tikman natin ang lasa niya kung yan na yung lasa.
So ito na yung steak, sama natin pati yung juice niya, yung lasa talagang i-simmer natin siya ng mga ilang minuto at takpan, at tapos yun na, ganun lang siya kasimple para kumagat yung lasa niya ron sa mga sibuyas saka yung katas niya, magsama-sama sila ron. At i-simmer lang natin siya, pakuluan lang natin siya ng mga ilang saglit, tapos pwede na. So makalipas ng mga ilang minuto mga kapudis, ito na ang itsura niya. So tikman natin ang lasa niya kung talagang pwede na. So halo-haluin lang natin ang sauce niya sa ibabaw para kumatas lalo dun sa baka. So ito na, tikman na natin, pwede na siya. Ihanda na natin ang ating baka at ready na rin ang mainit na kanin. Ilagay lang natin siya sa plato at ilagay natin yung mga sibuyas at saka yung sauce niya. So sana ay nagustuhan nyo ang video na ito sa mga kapudis, at saka napakadaling gawin ito sa inyong mga bahay. Ito na po mga kapudis ang ating rib eye steak with onion, Filipino style steak. Ang sarap niya, ang bango, at napaka flavorful niya, napakaraming sibuyas at saka bawang, napakasimpleng gawin. Sana nagustuhan nyo ang recipe na ito. Magkita po tayong muli sa mga susunod ko pang video recipe. Kainan na. Maraming salamat po sa inyong suporta.